So, introduction to database management system. As the name suggests, the database management system consists of two parts. So, yung una is yung database, then yung pangalawang part is yung management system. So, when we say database, kailangan mag-start tayo dun sa pagkuha natin ng data, which is the basic building blocks of database management system or the DBMS. So, define muna natin kung ano yung data and yung record. Pag sinabi nating data, ito yung mga facts, figures, or yung mga statistics natin na no particular meaning on no particular order. So, pagka naka-encounter tayo ng mga figures, statistics, and facts, ang tawag doon ay data. While pag sinabi naman nating record, so ito na yung mga collection ng related data items natin. So, ibig sabihin, when we say record, collection na siya ng mga facts, ng figures, statistics, and etc. So, if we organize them in the following way, ito yung magiging itsura niya. So, kunyari, sa una, meron tayong role. Pangalawa, yung name. Then, pangatlo is yung age. Ngayon, yung facts, figures, and statistics na nakuha natin from data, pag na-collect natin siya and inayos natin or inorganize natin, magiging ganito yung sample data representation niya. So, sa role, meron tayong 1. Then, sa name, ABC, age 19. So, nakapag-input tayo. So, meron din tayong tinatawag na table or yung relation. Ibig sabihin nito, 'di ba, pag record, isang input pa lang. Nung na-collect natin na part ng data, which is yung facts, figures, or yung statistics, and etc. Ngayon, kapag may encounter natin si table or yung relation, ibig sabihin, dito, meron naman tayong collection ng related records. So, kumbaga, pag table or relation, meron na tayong more than one record. So, as example, meron tayong uling role, name, then age. So, sa role, meron tayong 1, 2, and 3. Then, sa name, yung una, si ABC. Then, yung pangalawa, si DEF. Then, yung pangatlo is si XYZ. Then, sa age naman, may tatlo ulit tayo. May 19, 22, then 28. So, yung column ng relation dito, ang tawag doon ay fields, attributes, or yung domains. While yung row natin, ang tawag naman natin ay tuples or yung tinatawag nating records. So, hanap lang ako ng pang color. So, pag sinabi nating column, yun yung fields, attributes, or yung domain. Then, yung row, yun yung tuples or yung records natin. Ngayon, i-highlight natin yung row, which is yung tuples or yung records. Then, yung columns, tawag ay fields, attributes, or domain. Si column, gawin natin siyang color orange. So, yung mga column natin dito is yung patayo. So, yung mga patayo. While kapag pahiga,
yun naman si row. So, ito yung row 1, ito yung row 2, then row 3. Ngayon, meron tayo ditong database. So, pag sinabi nating database, ayun na yung collection ng related relations. So, meron tayong following collection of table. So, apat to. So, table 1, table 2, table 3, table 4. Kaya siya tinawag na related collection kasi makikita natin na meron siyang common attributes or meron siyang common na data na nag-i-exist dito sa bawat table 1 to table 4 natin. So, kung mapapansin natin, sa table 1, may role, name, and age. Sa table 2, may role and address. Sa table 3, may role and year. Then, table 4, year and hostel. So, table 1, 2, and 3, pare-pareho silang merong role. Ayan. So, lagyan natin ng highlight ng green. Light green. So, pare-pareho silang may role. Then, kung mapapansin natin, paano napunta dito si table 4? Bakit kasama pa rin siya dun sa related collection na tinatawag? Since si table 3 and table 4 is may similar sila na attributes na nag-i-exist, which is yung year, kaya kasama pa rin si table 4. Kasi may common attributes na existing sa kanilang table. So, ngayon, meron tayong tinatawag na age and hostel. Ito yung mga attributes natin na nandito sa different table pagka dun sa nauna nating table. So, database, sa data natin, pwede siyang ma-view or makita ng madaming tao with different responsibilities. So, si DBMS, pwede siyang makita ng lahat or pwede siyang makita ng mga tao na merong different responsibilities. So, ibig sabihin nun, pwede kang maglagay ng limit or ipa-access to all mo. So, pwede mo siyang i-control depende sa needs and responsibilities na kailangan makakita dito sa gagawin mong DBMS. So, kaya sa example na diagram natin, kung mapapansin natin, yung nasa gitna is yung database management system. Then, meron tayong tatlong tao dito. So, yung una is si payroll officer. Kailangan niya lang ma-access daw yung staff details. So, yun lang yung access na ibibigay natin kay payroll officer. Next naman is si customer service. Ang kailangan niyang ma-access is yung customer account since yung sa trabaho niya is customer service advisor siya. Then, yung pangatlo is for sales manager. Ang need niyang ma-access is yung stock levels. So, kaya, pwede mong ipa-access yung database management system depende dun sa needs and responsibilities ng mga tao. So, yung access kay payroll officer, ang i-access nyo lang naman dito is staff details. Kay customer service advisor, ang i-access nyo naman is yung customer accounts. Then last is yung sales manager, ang i-access niya is yung stock level. Kaya may tinatawag tayong central database.
So, dito sa slide na to, this is more of introduction kung ano ba talaga si management system. So, pag sinabi nating management system, yun yung collection of interrelated data and programs for data access. Then, ang kanyang primary goal lang is to provide a convenient and wait lang, hanapin ko lang yung mouse ko. So, to provide convenient and efficient way to store and retrieve database information. So, yung pinakakailangan niyang gawin lang is makapag-store or makapaglagay and makakuha ng mga database information. Then, sabi natin kanina, na-access natin siya. So, sabi natin kanina, na-access natin siya. Pwedeng depende dun sa kung ano yung kailangan natin na data lang. So, yung sa roles and responsibilities. So, sa management system din, makikita natin dito na yung part niya ay meron siyang attributes para sa mga specific tables. Pwede tayong makapag-create ng connection or relationship between tables, yung katulad kanina, which is sa table 1 to 4. Nakapag-create tayo ng relationship sa mga tables. And yung pag-handle natin ng records. So, ito naman yung database management system and kung ano yung application niya. Since yung database management system, pwede natin siyang gamitin sa mga major areas ng application to banking, pwede rin sa airlines, even universities, manufacturing and selling, and sa human resources. So, ayan yung mga pwedeng aspect ng pag-applyan natin ng database management system. So, ito yung kapag ka-enterprise information, kunwari sa sales. So, pwede natin siyang i-apply sa customer, product, and purchase information. So, for accounting, ma-apply natin siya for payments, receipts, and account balances. Kay human resources naman, pwede natin siyang i-apply para dun sa information about employees, salaries, payroll taxes, benefits, and yung pag-generate natin mismo ng paychecks. So, number 4, kay manufacturing. So, pwede siya dun sa pagtatrack natin ng supply chain and yung pagtatrack ng production ng items na nasa factories and even yung mga inventories ng ating items sa stores and warehouse. So, for online retailers, pwede natin siyang gamitin sa pag-track ng online order and yung pag-generate natin ng mga list sa pag-maintain ng online product evaluation. So, kaya madaming use si database management system. So, ito yung sa banking and finance. Pwede siya sa customer information, accounts, loans, and bank transactions. Pwede ring credit card transactions for finance. Pwede naman siya yung sa makakapag-store ng information sa sales, sa purchase ng financial instrument, which is yung stocks and bonds. So, yan, magagamit siya doon. So, for universities, pwede siya sa student information, course registrations, then sa airlines, para makapag-book tayo ng reservations and schedule information. Then, telecommunication, for keeping records ng call and yung mga pag-generate ng bills. Ngayon, ano nga ba yung purpose ng database system?
Para mas ma-imagine natin, magbigay tayo ng example. So, dito, to allow user to manipulate the information, the system has a number of application program that manipulate the file. So, yung ini-include nito yung pag-add ng new student, instructors, and courses. Then, pag-register ng students sa mga courses and pag-generate ng class rosters. Even yung pag-a-assign ng grades to students, yung pagko-compute ng GPA, and yung pag-generate natin ng transcripts, magagamitan natin. So, for file processing systems and their challenge, so ito yung mga challenge kapag ka file processing tayo. So, una, yung data redundancy and inconsistency. Pangalawa is yung difficulty in accessing data. So, pangatlo is yung tinatawag nating data isolation. Then, pang-apat, yung integrity problems. So, pang-lima, yung atomicity problems, wherein yung computer system natin is subject to failure. Pang-anim, yung concurrent access anomalies. So, ibig sabihin nito, yung multiple users nag-a-access and nag-a-update dun sa database natin simultaneously. So, ibig sabihin, continuously na nag-a-update and access sa data. Kaya, yung results ng data is nagiging inconsistent. Kasi iba-iba yung gumagalaw ng data. Then, last is yung pang-7, yung security problems. So, dito, ay yung sinasabi natin na hindi lahat ng user ay kailangan i-access yung whole database system. So, kung may specific lang silang kailangan, yun lang yung bibigyang part ng access sa kanila. Depende sa roles and responsibilities. At ito naman, yung mga benefits natin ng database management system. So, pwede nating makontrol yung redundancy or yung pag-ulit-ulit ng data. Then, mai-improve natin yung data sharing. So, mas mabilis yung pag-share natin. Data integrity. So, may centralized control tayo. Yung security. Yung complete authority. Kung ano lang yung needs na kailangang access. Data consistency. Since ini-eliminate natin yung redundancy, magkakaroon tayo ng data consistency. Efficient data access para to dun sa pag-process ng data. Enforcement of standards, data independence, and yung ating reduce application development and maintenance time, wherein dito, sinusuportahan natin yung mga common functions and mini-maintain natin yung whole database management system. So, ito yung database management system disadvantage. So, una, it is a bit complex. Since meron tayong multi-level support, complex yung pag-access natin dun sa data. Then, pangalawa, kailangan natin gumamit ng large amount of memory. Since database management system siya, kumakain siya ng malaking memory para dun sa pag-utilize ng mga functions niya. Number 3 is yung centralized system. So, since sa database management system, hindi naman natin maiiwasan yung minsan yung pag-fail mismo ng system. Then, last is yung generalized software. So, ibig sabihin nito, written work siya dun sa entire system rather than dun sa isang part lang. Kaya, kapag
ino-open mo siya, yung ibang applications na naka-open din sa'yo is babagal. So, meron tayong tinatawag view of data and data abstraction. So, view of data, ito yung tingin natin dun sa mga data na nakapaloob sa database management system. Si data abstraction naman, ito yung nagpapaalala dun sa system na maging usable and it must always retrieve data efficiently. Ngayon, makikita natin yung figure 1.2, levels of abstractions in database management system. So, ito yung mga user natin. So, may tatlo tayo. Si user 1, user 2, and user 3. In terms sa external schema, mapapansin natin, ito yung mga external view nilang tatlo. Kapag ka-conceptual schema naman, ang mayroon na lang view is yung user 1 and user 3. And, meron rin pala si user 2. So, lahat pa sila may conceptual view. Internal schema, makikita natin na lahat sila ay connected pa. So, hanggang sa mag-arrive tayo sa database disk. So, ayan yung level of abstraction natin sa database management system. So, si users, magkakaroon siya ng external schema. Then, after nun is conceptual schema. Then, last is yung internal schema. So, ito yung mga levels kanina. So, yung physical level or yung internal view or schema, yun yung lowest level ng abstraction. Dito, nakapaloob yung highlight natin. So, dito, nakapaloob yung paano na-describe yung data sa actual storage. Tapos, yung pangalawa naman is yung second, which is yung conceptual schema kanina. Ito na yung logical level na. Nasa pangalawang level na siya. The next higher level of abstraction describes what data are stored in the database. Ano yung relationship na nag-i-exist doon sa mga data. Kung yung una is yung physical level pa lang, ang abstraction niya pa lang dito ay yung dinidescribe niya how the data are actually stored. So, kung paano lang nai-store yung mga data na pumapasok. Sa logical level, ngayon, since nasa deeper level siya or the next higher level ng abstraction, dinidescribe niya na yung describes what data are stored in the database. So, dinidescribe niya na kung ano-ano yung data na pumapasok or nai-store dun sa database and kung ano yung mga relationship ng mga data na pumapasok sa database. So, number 3 is the view level or yung external view schema, which is the highest level of abstraction, describes only part of the entire database. So, si view level, siya na yung highest level ng abstraction, wherein ang ginagawa niya is nagfo-focus siya doon sa pagde-describe ng mga part ng kabuuan ng database. So, meron tayo ditong example. So, example, we may describe a record as follow. So, una, ilalagay natin kung ano yung type ng instructor. Then, equals natin sa record. Ano yung mga lalamanin ng record or ano yung magiging ano yung mga i-store natin sa record. So, una-una, nandito yung ID, yung name, kung anong department name, then yung salary. So, ngayon, yung code natin, kapag ka ID, character, so 5,
Sa name naman, character pa rin. So, ano yung sa name, pwedeng 20 yung ilagay natin or 50. Depende kung gano'ng kahaba yung name. So, mas okay na gawin yung 50 yung character. So, department name, character pa rin. So, 20. Then, salary. Since salary, pagka salary, alam natin na numeric or numbers yung kailangan. Kaya, meron tayong numeric. So, since sa university yung setup natin, mag-focus tayo dito sa university organization with several record types. So, department, course, student. Ayan yung mga sample na syntax. So, ito yung kanina, yung physical, logical, and view level, yung tatlong level. Ito naman yung instances and schema. So, pag sinabi nating instance of the database or yung instance, ito yung collection of information stored in database at a particular moment. So, at particular moment. So, ibig sabihin, pag sinabi nating instance, yun yung mga nakolekta nating information na na-store na or nailagay na sa database at the moment. So, instance tawag natin. Pag sinabi naman nating schema, ito yung tinatawag nating overall design ng database. So, ibig sabihin, si schema, siya na yung kabuuang design ng ating database. While si instance, siya yung collection ng information na nailagay na natin at the moment dun sa ating database. So, yun yung difference nila. So, meron tayong physical schema. Ito yung dinidescribe natin yung database design ng physical level. Kaya, physical schema. Pag logical schema, ang dinidescribe na natin dito, yung database design in terms naman sa logical level. So, meron din tayong tinatawag na sub-schema. Ito yung several schema natin sa view level. So, ang tawag dun sa several schema at view level natin ay sub-schema. So, next, database model overview. So, yung data models natin, kinaklasify natin into 4 different categories. Una is yung relational model. Ito yung first of the 4 different categories ng model. So, sa relational model, gumagamit siya ng collection of table to represent data and relationship. Meron siyang each table, merong multiple columns and unique yung each column. So, ayan yung mga characteristics ni relational model. Gamit siya ng multiple column and yung mga column na yon, each column is unique. Ngayon, punta tayo kay entity relationship model. Gamit niya na dito is basic objects called entities and yung relationship among these objects. So, ito ginagamit to sa database design. Ito yung common na ginagamit for database design, which is the entity relationship model. Objective-based model, ginagamit naman to for OOP or sa object-oriented programming in terms of Java, C++, or C#. Then, si semi-structured data model, yung data where individual data items have the same type and different sets of attributes. Si semi-structured data model, kadalasan ginagamit siya for representing the semi-structured data. Meron din tayong tinatawag na
historical use of network and hierarchical data model, wherein hindi naman siya masyado ginagamit since super complex niyang gamitin. Pero alternative siya dun sa relational data model natin ngayon. So, database languages. Database languages, meron tayong tinatawag na data definition language, wherein para ma-specify natin yung database schema natin. Si data manipulation language, ang ginagawa niya naman is para i-express naman yung database queries and updates. So, kung si data definition language, ini-specify niya lang kung ano yung specific database schema. Si data manipulation language, ang ginagawa niya, ini-express niya yung mga database queries and updates. So, data manipulation language or yung DML, ito yung language na nagpo-provide ng access or yung manipulation ng data dun sa appropriate model na gamit natin. So, meron tayong two types. Ang una is yung procedural data manipulation language. Then, yung pangalawa is yung declarative data manipulation language. So, si procedural data manipulation language, nag-i-specify siya dun sa what data are needed and kung paano makukuha yung mga data. While si declarative data manipulation language, nagre-require siya sa user to specify kung ano yung mga data na kailangan without specifying kung paano natin kukunin or anong paraan ng pagkuha dun sa mga datang kailangan. So, yan yung difference nila. Data definition language or DDL, ito naman, ang ginagawa niya is to specify the database schema and additional properties ng nakapaloob sa database. So, may tinatawag tayong domain constraint, wherein yung every attribute, kailangan associated siya dun sa domain of possible values. Pagka naman referential integrity, yung value na nag-a-appear sa one relation, kailangan mag-appear din siya sa another relation. Yung assertion, yung condition, kailangan laging mag-satisfy. So, tandaan natin kapag assertion, kailangan any condition ng database is mag-satisfy para matawag na assertion. Pagka authorization kasi, yung differentiation among dun sa mga users, depende dun sa type ng access, kung ano lang yung permitted. So, kailangan may authorization ka para ma-access yung kung ano yung kailangan mong part dun sa database. So, ito yung database system architecture. Ini-influence siya ng mga computer system ranging to centralized hanggang sa distributed architectures. So, figure 1.4, ito yung ating 2-tier and 3-tier architectures. So, ito yung visual representation of the two. So, yung A natin is yung 2-tier architecture, wherein meron tayo sa client part na user, then application, then sa network part niya is database system. Kay letter B, which is a 3-tier architecture, sa client part, may user and applications client.
While sa network, may application server tayo and database system. So, ayan yung difference. Si three-tier architecture may application client and meron siyang application server. Ito yung query processor, ito yung diniscuss natin, yung DDL and DML. So, punta tayo sa storage manager component. Ito yung mga component na ma-encounter natin. Yung authorization and integrity manager, transaction manager, file manager, and buffer manager. Si authorization and integrity manager, ang focus niya is yung integrity constraints and yung pag-check ng user access dun sa data or database. Kapag si transaction manager naman, ang kailangan niyang gawin is yung maging consistent siya despite dun sa mga failures and mga bugs na transaction. So, si file manager, ang focus niya is yung disk storage space allocation and yung data structure. Last is si buffer manager. Ang ginagawa niya, kinukuha niya yung data dun sa disk storage, then nilalagay niya sa main memory. Kaya buffer manager siya. Ito yung conceptual database design. So, meron tayong top-down approach and may bottom-up approach. So, dalawa sila. So, may tinatawag tayo ditong ER model or ER modeling. So, ano ba yung entity? Sa ER modeling, makikita natin yung entity, which is ito. Ang ibig sabihin ng entity ay anything that has an independent existence and kung paano natin nako-collect yung data. So, may regular entity na mayroong own key attributes. Then, mayroon tayo tinatawag na weak entity or nagde-depend siya dun sa other entity para makapag-exist. Then, si entity instance, yung sa kanya naman, particular member na siya ng entity type. So, ito si entity. Ito si attributes. Pag sinabi nating attributes, yun yung mga characteristics or yung properties ng entities natin. Then, domain of attributes, may tinatawag tayong key attribute, combination to ng mga attributes na merong unique attributes for every entity instances. Kaya tinawag natin key attributes. So, magkakaiba sila. Ibig sabihin, walang nauulit since unique. Simple attributes, nadi-divide siya sa simpler components, kaya siya tinawag na simpler attributes. Composite attributes naman, nai-split naman siya into two components. So, single value attributes and multi-valued attributes. Pag sinabi nating single valued attributes, meron lang siyang single value for each entity instance. While kay multi-valued attributes, meron siyang attributes more than one value for every entity instance. So, si stored attributes, kailangan niyang needs to be stored permanently in stored attributes. Si delivered attributes naman, calculated or yung derived based dun sa kung ano yung attributes na parent niya. Relationship, ito naman yung association between entities or yung connection. Degree of relationship, so meron tayong
unary relationship, binary, and ternary relationship. Yan yung mga relationship. So, cardinality of relationship, may 1:1, may 1-to-many, many to one, and many to many. So, page 30, example ng cardinality. So, 1:1. So, from the word cardinality, ito yung visual representation niya. Since si E5, nakakonect lang siya kay P2. Si E4, nakakonect lang siya kay P4. Si E3, nakakonect lang kay P5. So, kaya 1:1. So, pag 1:many, kunyari, sa organizations, yung O1, nakakonect siya sa dalawa. Si O2, nakakonect sa tatlo. Kaya 1:many. So, ito yung flowchart na. Organization, then has employees. Then, many to one. Ibig sabihin naman, sa employee, nakakonect siya kay organizations, diba? So, sa organizations, mapapansin natin, si O1 nakakonect siya sa dalawa, si O2 nakakonect sa tatlo, si O3 nakakonect sa isa. So, ayan, many to one. Cardinality, many to many, student and course, connected sila into more than one, kaya many to many. So, ayan, ito yung other terms. So, ito yung kanina, yung dun sa umpisa, relational model. So, punta tayo dito. So, figure 1.5, yung instructor relation. So, meron tayong ID, name, department name, and salary. So, sa table na to, nirepresent natin yung relationship among the value. So, mapapansin natin, meron naman tayo sa figure 1.6 yung course relation wherein course ID, title, department name, and credit. So, 7, yung prerequisite relation, wherein may course ID and pre-required ID. So, dun sa figure 1.5 kanina, di ba nakalagay ID, name, department name, and salary. So, ginamit natin yung relation instance, wherein yung instance nung instructor, meron siyang 12 response or meron siyang 12 data. So, may 12 tuples, may 12 corresponding, and 12 instructors. So, figure 1.8, ano na ba to? Ito na yung unsorted display of instructor relation. So, ibig sabihin, meron tayong ID, name, department name, then salary. So, since unsorted display siya ng instructor, ibig sabihin nun, magulo yung pagka-display ng mga data. Kumbaga, naka-rumble yung naka-display. Kaya siya, ganun yung name niya. So, ngayon, meron tayong tinatawag na database schema. So, sa database schema, meron tayong mga parts. So, una, kailangan yung logical design ng database, yung database instance or yung snapshot ng data para mabuo yung database schema. So, in general, relation schema consists of list full of attributes and their corresponding domains. So, the value of a given variable may change with time. So, kunyari, ito yung department name, building, then budget. So, ayan yung figure 1.9, yung department relation. Ibig sabihin, kaya department relation, kasi ito yung department, yung biology. Then, yung building niya ay Watsons. Then, ito yung budget para dun sa building. So,
Kaya, related sila per row. Diba sabi natin, ayan, related sila. So, department name, per column naman, related sila kasi lahat sila ay department name. So, yung budget, related sila sa per column since in yung mga budget per department. Kaya, ito yung schema. So, department, parenthesis, dep name, building, and budget. Ngayon, punta tayo sa figure 1.10, wherein yung section relation. Makikita natin dito yung course ID, sec ID, semester, year, building, room number, and time slot ID. So, lahat to is related dun sa section natin. So, ito yung course ID. Then, ito yung section ID sa semester ng summer, year 2009, then building ng painter, room number 514, then yung time slot ID na binigay is B. So, ito yung schema. So, section, since yung section, doon nakafocus yung ating schema. Itong section relation. So, section, parenthesis, ano yung course ID, ano yung sec ID, ano yung semester, ano yung year, anong building, anong room number, and kung ano yung time slot ID. So, kapag gusto nyo naman gumawa ng schema for kung sino magtuturo or sa teaches, so, teaches, parenthesis yung ID, kung ano yung course ID, anong sec ID, kung anong semester, and anong year. So, ayan yun. Dun sa, yung schema ng 1.11, yung nandun sa unahang slide. Yan, student. So, sa student, pwede tayo magkaroon ng ID, name, department name, and total credit. Advisor, ID, and sa takes, ID, course ID, sec ID, semester, year, grade. Classroom, building, room number, capacity. Time slot, so time slot ID, day, start time, and end time. So, keys and super keys. So, pag sinabi natin super keys, ito yung set ng one or more attributes na collectively, inaalaw niya yung pag-update or pag-identify uniquely dun sa mga data na ini-input natin. So, may tinatawag tayo na primary key para ma-denote natin yung candidate key na napili natin para sa database designer. So, yung mga primary key, kailangan maging maayos yung paggawa and pagpili natin. Meron din tayong tinatawag na foreign key. Wait lang. So, may tinatawag tayong foreign key. Wherein, yung pag-reference natin sa R sub 1 and R sub 2 natin. Yan, yung pag-reference natin sa relation. So, ibig sabihin, meron tayong primary key, which is yun yung parent key natin. Then, yung foreign key, siya yung sub-parent natin. So, ito yung schema ng pinaka figure 1.12 natin para sa university database. So, para mas maintindihan nyo yung itsura, ito yung schema diagram for university database. So, meron tayong section, classroom, kung sino magtuturo, teaches, time slot, takes, course, prerequisite, student, department, instructor, and advisor. So, dito sa sa slide 47 to 53, ito na yung mga summary and notes ng mga
introduction natin for database management system. Kaya nakabullet yung mga nanditong part. Yan. So, pwede nyo na basahin yan. So, yan na yung mga pinaka-summary ng mga topics natin. So, 47 to 53. So, last is conclusion. So, for conclusion, the database management system provides an efficient, reliable, and secure management of data. So, this supports decision-making, operations, and analytics. So, yun na yung end ng ating introduction chapter.